palagay ninyo, ano yung pinakamalaking dahilan? Maaaring umabot sa point na sumuko yung isa dahil napuno na, di na kayang ituloy ang sarili sa mga problemang naiipon na umapaw. Sino unang umapaw? Maaaring hindi si Tom dahil lang umiwalay sa kanilang relasyon, yung babae. At nung nanghingi ng tulong si Tom sa inyo, ano po yung ginawa po ninyong hakbang? Pinaliwanag ko kay Tom is that sabihin mo ng totoo at buo ang side mo sa akin. Ang next move ko rito is kailangan marinig ko rin ang side ng aking anak. Nagsalita po ba? Yan ang naging problema dyan. Never kong narinig yung side ng aking anak. Pero ang nililinaw ko lang dito, yung ikinagalit nilang reaksyon sa sinabi ko, mali sila doon. May gusto po lang akong hingiin sa inyo na pagkakataon sa mga sandaling ito. Lumalabas kasi yung issue tungkol doon sa pera na pinag-awayan ni Carla at ni Tom ay may usapin din na kinu-question ang gender ni Tom Rodriguez. Kayo po, sa palagay po ba ninyo? May posibilidad yung issue na yan. Isang malaking pananong at ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan? Bukod sa gender, isa ito sa pinag-uusapan, pera, na kung saan ang usapin, milyones ang nabankrupt nitong si Tom Rodriguez. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? May alam po ba kayong kwento doon? Inaway na ikwento ni Tom sa akin. May money matter. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Ang dami nating natutunan sa first part. At dito sa second part, nag-aapoy, nagliliyab, sumasagitsit ang mga chika. Kaya tutok lang kayo, abangan nyo pa ang mas maiinit naming chikahan, kwentuhan ng ating kaibigang si Ray PJ Avellana. Ako po si Morley Alinio, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Kanina pa po ako nabibigatan sa mga bulaklak na nasa ulo ko. So, piliin natin uli siya ngayon. Itas na naman ako sa puno, ha? Ayan. Okay. May question na naman po dito, ha. Sa mga viewers natin dyan sa ibang bansa, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog po. And thank you so much at ibinigay niyo po sa akin ang akin pong silver button. Thank you so much po sa inyong lahat. At ito na po yung question. Kung magkikita kayo ni Tom Rodriguez, ano ang posibleng sabihin sa kanya matapos ang hiwalayan nila ni Carla Avellana? Katulad ng sinabi ko kay Tom, nang huling nagpunta siya sa akin, nagsadya dito sa bahay, yun pa rin ang sasabihin ko sa kanya, ituturing ko pa rin siyang anak ko. Gaano nyo kamahal si Tom Rodriguez bilang naging bahagi ng buhay ni Carla Avellana? Nag-uumpisa pa lang sana yung sinasabi mong love na yan para kay Tom mula sa amin. Bagong pasok pa lang kasi siya sa pamilya namin noon. Yung suma total na umabot sila sa kasalan, malinaw na dahilan yon para tanggapin na namin siya talaga na maging bahagi ng pamilya. Kaya nga, katulad ng sinabi ko, yung huling binitawan ko sa kanya, Tom, nandito lang ako anytime. From now on, ituturing kita ang sariling anak. Ang ganda naman. Ano reaction po niya nun? Umabot na sila sa senaryo na sila ay ikinasal ng aking anak. Very holy na yung inabot na senaryo na yun. Diyos na ang kaharap nila doon. Respetong 100%. Paano po kayo nirespeto, ginalang ni Tom Rodriguez na mga panahong sila pa ni Carla? Kung konti ang memories ko kay Tom, lahat ng konti na yon, puro kabutihan ang naipakita niya sa akin. So yun ang importante sa akin. Kaya naging very positive sa amin si Tom. Hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, pasado sa kanila si Tom. Baw sila sa ugali ni Tom. Kahit kahiwalay sila ni Carla, yung huling mga moments ni Tom dito na nililibang namin siya, pupunta siya rito, para in a way, malibang siya, makausap siya. Kasi wala siyang pamilya dito na matatakbuhan para sa mga problema niya. Nanay niya sa Amerika, mga kapatid niya, he was all alone here. So wala na siyang ibang matatakbuhan. Katulad namin, katulad ko, na ang turing ko sa kanya, pamilya siya. So dito siya huling nagpupunta. Nililibang namin, pinakakanta namin ang pinakakanta dyan sa taas, sa karaoke. Kanta naman nagkanta. Nako, hindi mo na maahawat, you know? Nalalaspag na yung boses niya, itinitimpla ko na ng turmeric. Talaga? Kanta pa rin siya ng kanta. Nililibang yung sarili, parang wala sa tamang sarili si Tom. Kasi problemado siya noon sa problema nila ni Carla. I would always be here, katulad ng sinasabi ko sa kanila, kay Carla man, kay Tom man, nandito lang ako. Anytime, puntahan niyo ako. Anytime, magulang ako para sa inyo.
kakampi niyo ako. Aalalayo ko sa inyo sa tamang pamamaraan, sa positibo, sa tama, para sa kabutihan nila. May gusto po lang akong hingiin sa inyo na pagkakataon sa mga sandaling ito. Lumalabas kasi yung issue bukod daw sa pera, tungkol daw sa pera na pinag-awayan ni Carla at ni Tom, ay may usapin din na kinu-question ang gender ni Tom Rodriguez. Kayo po, sa palagay po ba ninyo? Yung gender na issue na yan. No comment ako dyan. Mas pinaniniwalaan ko na hindi totoo yan. Na walang katotohanan yan. Bakit magiging boyfriend ng anak ko yan for more than 7 years kung may problema yan? Kung may posibilidad yung issue na yan. At sa tingin ba ng lahat, hindi mapapansin yan ng anak ko? More than 7 years na relasyon nila. Hindi ba sa tingin nyo masisilip, malalaman, madidiscover ng anak ko yan kung may katotohanan yan? So, hindi kayo So, naniniwala? hindi ako naniniwala. Maabot sila sa kasalan. Kahit may pagmamahala na umaandar sa pagitan ng dalawa na kung may gender problem, hindi siguro aabot pa rin sa hiwalayan yung kasal. Or maaaring hindi aabot sa kasalang senaryo yung relasyon. Kinasal man sila, hindi rin siguro yan ang dahilan para magkahiwalay sila after 3 months pagkatapos sila ikasal. Isang malaking pananong at questionable, ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan? Bukod sa gender, isa ito sa pinag-uusapan, pera, na kung saan ang usapin ay milyones ang nabankrupt nitong si Tom Rodriguez. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? May alam po ba kayong kwento doon? Inaway na ikwento ni Tom sa akin yan. May money matter na naloko siya ng isang kaibigan. Ako kasi hindi ako materialistic na klaseng tao. Pera, bagay lang yan. Material lang yan. Totoo po yan. Maaring kung may katotohanan yung pera na issue sa kaguluhan nila, paghiwalayan nila, hindi malaking issue yan o hindi malaking dahilan yan para magkahiwalay sila. Sa palagay ninyo, ano yung pinakamalaking dahilan? Kung hindi gender, kung hindi pera, ano po? Sabihin natin sa isang garapon, unti-unting nagkakalaman ng mga problema yon, baka umapaw yung garapon na yon sa halo-halong problema na umiiral sa kanila. Sumuko na yung sarili. Ang tao kasi, kada tao may limitasyon sa sarili. Kahit ano pa man yung edad ng pinag-uusapan dyan, may kakayahan pa rin, may limitasyon pa rin yung tao. So, kanya-kanyang limitasyon, kaubusan ng pasensya at pang-uunawa. Maaaring umabot sa point na sumuko yung isa dahil napuno na, hindi na kayang ituloy ang sarili sa mga problemang naiipon na umapaw. Sino unang pumapaw sa tingin po ninyo? Maaaring hindi si Tom dahil lang umiwalay sa kanilang relasyon si Carla. So, si Carla ang napuno. Maaari, hindi si Tom ang lumabas sa relasyon o sa kasal. Yung babae, yung anak ko si Carla. Kaya nga si Tom, nagpunta sa akin, nagpapatulong na i-patch up silang dalawa ni Carla. At na magkabalikan sila ni Carla. So, automatically, hindi si Tom ang lumabas sa relasyon. Nagpapatulong si Tom na tulungan ko silang magkabalikan ng kanyang asawa. At nung nanghingi ng tulong si Tom sa inyo, ano po yung unang ginawa po ninyong hakbang? Ang pinaliwanag ko kay Tom is that sabihin mo ng totoo at buo ang side mo sa akin tungkol sa issue ng hiwalayan niyo. Hindi ako nagpapakwento ng background ni Tom. Pinakikwento ko sa kanya ang cause, ang pinagmulan ng kanilang hiwalayan at ayaw na sa kanya ng anak ko. Yan ang paliwanag ko sa kanya. So, nagkwento siya sa akin. Pinento niya lang yung side niya sa akin. At sinagot ko siya na ang next move ko rito is kailangan marinig ko rin ang side ng aking anak. Narinig po ba ninyo? Nagsalita po ba? Yan ang naging problema dyan. Never kong narinig yung side ng aking anak, ni Carla. So, ibig sabihin, Kaya, hindi ako makagawa ng next move. Nagpupumilit ako in whichever way na pwede kong gawin para makatulong ako sa dalawa. Pero hindi ako nagkaroon ng chance hanggat hindi ko naririnig ang panig ng aking anak. tinangkapon nitong si Ray PJ Abellana na ayusin ang buhay mag-asawa ni Carla at nito. Pero sa halip, negatibo ang ibinato sa kanya, lalo na nung magsalita siya kaugnay ng hiwalayan. Gaano kasakit po sa inyo? Disappointed ako sa reaction na yon, na naging negatibo yung reaction na yun laban sa akin. Kasi maaaring pangunawa yan ng ibang tao na negatibo sa kanila yon, yung nabitawan ko. Pero ang masasabi ko para sa side ko, na wala po akong negative na intensyon sa bitawan ko issue. Laban man sa anak ko o laban man kito. Ang purpose ko lang talaga magkaroon ng ideya, ng hint na para magkaroon ng realization, lalo na yung aking anak, na hindi naman pala big issue, hindi naman pala sapat na dahilan yan para magkahiwalay sila bilang mag-asawa. Yun lang po ang point ko doon.
Tumutulong ako. Bakit ako maglalabas ng issue na para ikasisira nila samantalang tumutulong ako? Sabi nga di bali nang masakta ng magulang, wag lang ang anak. Totoo yan. Mas apektado kami, ako bilang magulang, sa pangyayaring yun. Dahil hindi namin lubos akalain. Wala kami expectation, wala kaming hangad na mangyari yun para sa kanila. Kung hindi po kayo kinausap ni Carla, yung nanay ni Carla na si Rhea, hindi po ba kayo nagkaroon ng chance? Nakapag-usap kami, sandali. Pero ang napag-usapan namin is sama lang ng loob na ibinungad lang nila sa akin. Yung galit lang. Naggalit sila sa'yo? Oo. Ano ang reaction po ninyo? At ano po yung sinabi niya? Pwede po bang malaman? To cut it short, ilabas lang nila yung galit nila sa akin. Tanggap ko naman yun na sa pangunawa ko na reaction lang yun nila sa nasabi ko. Issue. Kagaya na sinabi ko, sa kada tao na makakarinig, may kanya-kanyang reaction, may kanya-kanyang interpretasyon sa narinig nilang issue na binitawan ko, nasabi ko. So, hindi ko sinisisi yung mga galit sa akin dahil kanya-kanyang interpretasyon yan. Nilirespeto ko yan. Pero ang nililinaw ko lang dito, yung ikinagalit nilang reaksyon sa sinabi ko, mali sila doon. Dahil wala akong ibang intensyon doon kung hindi makatulong para sa dalawang bata na mag-asawa na magkabalikan, magkaayos. Walang masamang intensyon. Bilang isang ama, nasasaktan sa hiwalayan. Bilang isang ama, umaasa, naroon ang pagbabalikan. Last question. Eto na sa buhok ko. Eto na naman kami! Huling bulaklak. Huling katanungan ito. Parang ito pa yung mahirap bunutin yung huli. Ayan na. Eto na yung huling katanungan. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataong maituwid ang isang pagkakamali mo sa buhay, ano iyon at paano mo iyon itutuwid? Una, sa mga magulang ko, sana lumaki ako na palaging naniniwala at nakikinig ng lubos sa aking mga magulang. Dahil ang mga magulang hindi napapalitan, walang katumbas, walang kapareho. Lalo na pag isa silang naging mabuting mga magulang sa mga anak. At lalo na sa panahon na dumating na mawala na sila sa buhay ng pamilya. Doon lang lalabas ang realization ng isang anak na ang kahalagahan ng mga magulang. Ang sakripisyo, pagtitiis, lahat, guidance, gabay, proteksyon, pagpapahalaga sa pamilya, sa mga anak. Walang katapat, walang katumbas. Yun ang una. Pangalawa, sa sarili kong pamilya. Sa una kong pamilya, sa nanay ng aking anak, si Carla. Dahil maaring sa murang edad ko, kami ay nag-asawa noon, kaya naging very unstable ang mga desisyon, ang mga plano, ang mga gawain, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay pamilya. Doon ko na-realize, doon ko na-experience na ang pag-aasawa sa murang edad is hindi ideal, hindi advisable. Kasi hilaw pa pareho ang lalaki at babaeng mag-asawa. Sa murang edad, hilaw pa yan sa desisyon, hilaw pa sa pangunawa, sa pagmamahal, sa pagtitiis, sa maraming bagay. Hilaw pa lahat kung sa mga bunga ng puno. Hindi pa pwedeng pitasin. Maasim pa. Nasa tamang edad, nasa tamang gulang ang pag-aasawa. Yun ang na-experience ko at na-realize ko na nararapat sa magiging mag-asawa. Kaya ang pamilya ay hindi dapat nasisira. Hanggat maaari, panghabang buhay mo. Kaya nga, yun ang vows sa simbahan. For richer, for poorer. Sa kayamanan o sa kahirapan. Sa kalusugan o may sakit ka dyan, hindi dapat nawawala ang pagmamahalan. Hindi dapat sumusuko sa mga bagay-bagay. Hindi dapat sinusukuan. Hanggang kamatayan na yan. Pagsasamahan dapat yan hanggang kamatayan. Dito po sa sitwasyon ng Carla and Tom, may nakita po ba kayong pagkakamali ninyo o pagkakasala ninyo na gusto ninyong pagsisihan? Maaaring wala. Kasi hindi nagkaroon ng chance na ipaabot ko yung sarili ko as much as I could para sa dalawa. Palagi silang away, palagi silang hindi kami nagkikita, bihira kami nagkikita, nagkakasama, nakakapag-usap, nakakapagsama na matagal, bihira yun. So hindi ako nagkaroon ng chance na makapagbigay ng payo, ng side ko, mga tips o suggestions or ideas para sa maging healthy na samahan. Samantalahin na po natin ang pagkakataong ito. May gusto po ba kayong sabihin muna kay Tom ngayong mga oras na ito? Kung hindi kayo nagkaroon ng chance na mag-usap personal, pwede bang ngayong oras na ito? Or may gusto pa kayong sabihin sa mga anak niyo? Kay Tom muna,
Kaya, kagaya na sinabi ko earlier, nandito lang ako palagi. Ito pa rin ako, hindi ako nagbabago, ano man ang sitwasyon yun, kahiwalay man kayo ng anak ko. May tuturing nyo pa rin ako, may tuturing ko pa rin kayong anak, sarili kong anak. May tuturing nyo pa rin akong ama nyo. Lalo na, kay Tom, na wala na siyang ama. Nawala na rin yung ama kasi ni Tom. So, anytime, Tom, I could stand like your father. Anytime, kahit ano man ang sitwasyon. Dito lang ako, anytime, pwede kang dumapit sa akin, pwede kang tumawag sa akin. Alam mo yung number ko, alam mo yung bahay namin. So, welcome ka anytime. Walang problema sa akin as long as huwag mo kung bibigyan ng problema. Kung bibigyan mo ako ng problema, tutulungan kita i-solve yan. Yan ang gagawin ko. Kahit dadalhan mo ako ng problema, tutulungan kitang i-solve ang problema. Okay? So, ganun ako palagi. Sa anak ko naman kay Carla, kung sa iba nga, welcome sila anytime, lalo pa sa sarili kong anak. Of course, automatic na yan. Alam nila yan. Di pa kayo artista, twice a week, sinusundo ko kayo para magkasama-sama tayo, magkikita-kita tayo. Alam niya na hindi pa sila artista. Halos 2 times a week, sinusundo ko yan para makasama ko sila ng atin niya. Kaya, I'm always the same. Parehas ako. Magbabago ako para sa mabuti, hindi para maging masama o para sa masama. Forever na akong ganito. Mahal ko kayo, syempre, anytime, anywhere, whatever. Ano ba na sitwasyon? Dito lang ako. At bear na tayo ngayon. Malapit na ang Christmas. At Katoliko kayo. Ano ang wish nyo this coming Christmas? It's always, the wish ko is a peaceful and Merry Christmas para sa lahat. Less fortunate, nandyan ang gabay ng Diyos, nandyan ang blessing ng Diyos, whichever way, mabigyan ng kaligayahan at kasiyahan mga kapatid natin at saka mga mahal natin sa buhay. Christmas wish para kay Carla at kay Tom. Sana magkausap na sila ng peaceful na sila pareho sa isa't isa. Karoon na ng katahimikan, ng kapayapaan, yung sitwasyon sa kanilang dalawa at unawaan. Yan ang wish ko. Ray, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Siyempre, Morley, napapanood kita eh. Wala man akong tiwala sa'yo. Pero makakapag-usap tayo ng maayos. Kaya may paniniwala akong gano'n. Kaya pumayag ako. Tawag ka, ma-interview mo ako. Maraming salamat ha. Mapanood kita. Oo. You know, promising showbiz reporter ka or writer ka, promising ka, tingin ko sa basa ko sa iyo. Kaya, congratulations, more power to you. Till we see each other again. Thank you. Ingat palagi. Ha? Kaya ko, kaya 42 years ako lumalabas dahil nag-iingat ako palagi. Thank you so much. Ang dami ninyong natutunan. Ang dami ninyong natuklasan. At syempre, kasama pa yung mga bulaklak na yan. Di ba paisik ang bulaklak? Oy, teka muna. Thank you so much sa lahat ng ating mga supporters na talaga namang nagbibigay ng oras, panahon at nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa patuloy na pagtaas ng ating subscribers. Sobrang thank you po. I love you po. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mampanig na mundo. yun na! God bless you! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.